Magandang araw po. Bali, nandito po ako ngayon sa Phase 6, nag-update. Isa po sa mga last na namin gagawin is yung sa part po ng TV area. Yung meron po kami ilalagay na fluted panels. So, bali, gagawa din po si Ray ng TV rack cabinet. So, bali, first time po namin gumawa ng ano tawag dito, TV console, ayan. So, bali, actually, sinasuggest ko rin naman siya sa mga ibang clients ko. Kaso, parang hindi nila priority yung pagdating sa mga TV console. So, eto, since na-discuss sa akin ni client, so, ginaw namin. Kasi alam din namin na ikakaganda ng renovation. Kumbaga, sa unit ni Ma'am na Army na parang andito na lahat parang pinagsama-sama na, tapos may dinagdag lang tayong bago. Alam niyo yon. So, pwede pala na may kwarto sa baba, merong TV console sa baba. So, na-maximize talaga yung isang 42 square meter floor area tsaka 54 square meter lot area. So, ang galing. So, sabi ko nga lagi sa vlog is kahit pa ulit-ulit na lagi ko pa rin sinasabi na mas okay po talagang ipagawa nyo yung unit nyo doon sa tamang contractor. Kasi pwede naman pala maging maganda yung outcome, diba? So, ayan, since sa pagkat po kasi ng mga marine woods pang cabinet, may size po talaga yan. Then, meron talaga mga retaso na matitira. So, since sa TV rack cabinet tsaka sa pinaka-shelves po is maliit na size lang po yung kailangan natin. Kaya ginauna po namin kasi sayang Actually, sayang po talaga yung mga matitirang mga marine wood. So, bali, nag-add na lang po kami ng 3 pieces na marine wood para po talaga yun sa additional na hanging cabinet para po sa room sa baba. So, ayan po yung nakikita yung kulay puti na meron na po siyang flat primer. Ayan. So, huli po talagang ginagawa yung pintura, yung mga kitchen cabinet, built-in cabinet. So, i-go nyo na po, di ba? Para mas maganda. Hello. Ayan po, na-install na po nila yung ating cabinet. Babataas po ito. Ayan po. So, nasa baba na part po yung ating mga accessories. Tapos pagdating po dito sa taas, kami na lang po nagde-decide kung ilang shelves, ilang partition, ayan. So, yung sa range hood ni Ma'am, naabangan na natin. Yung sa range hood ni Ma'am, naabangan na namin, ayan. So, saktong-sakto lang yung ating outlet doon. So, bali, andito po ako today ulit kasi nga, kailangan namin mag-finalize ng aming mga design. Ayan. So, mayroon din po pa tayo ditong, meron tayong pailaw dito ha, baka makalimutan nyo. Meron tayong ilalagay na pin lights. So, yung range hood ni Ma'am, ang laki pati yung kalan. Ang init lang po. So, meron na rin po siyang flat primer, tapos may konting masilya na. I-finish na lang po yan. Tapos yung mga ito naman po yung gagamitin sa ayan yung sa kwarto ni Kuya. Yung hanging cabinet ni Kuya na pa L shape, L type ang peg. So, bali, pinapakita ko lang po sa inyo kung paano gumawa si Ray ng TV rack cabinet. Actually, first time niya yan. So, nag-rely lang po siya sa mga sukat-sukat. Then, meron din po kasi kaming parang pinaka-reference, pinaggagayahan. Actually, hindi naman talaga siya totally gayang-gaya.
iniiba pa rin po namin siya para hindi naman magmukhang ano, parang sa YouTube, parang copyright, parang gano'n. So, ayan, bali ang size po niyan is 30 cm lang po yung pinakalapad. Tapos 40 naman yung pinakataas po nung tibirak. So, sakto lang po yan. Hindi po siya sagabal pag pumasok ka sa main door. Then, I think mas pagdating po sa tibirak, parang hindi po maganda yung medyo bulky, masyadong bulky yung ating cabinet. So, siguro perfect na siguro yung mga 30 by 40 cm. Ayan. So, bali yung pinakagitna po na area is open na lang po siya. Pero lalagyan namin siya ng parang partition sa gitna. Tapos, left and right, side by side, yung parang side by side niya is cabinet po siya. Ayan. So, bali nakaka-excite lang kasi talagang mabibihisan ng maganda yung isang Armina SF or Angeli SF po. So, kahit idagdag po natin yung TV rack cabinet or TV console nila ma'am, is mura pa rin pong maningil si Ray. Sa totoo lang, mura pa rin po siya. So, bali ito po is additional po to nila ma'am. Since nag-start po kami is kasama po talaga to sa plano. Ayan po. So, na-amaze lang ako kasi sa totoo lang, kailangan po talaga naming mag-isip ng bago, may dating, para hindi naman po nakakasawang tingnan yung pinaka-renovation. Kahit simple lang, kung bongga, nag-iiba-iba pa rin po siya. So, ito rin po talaga yung kagandahan or advantage na yung contractor na makukuha mo is talagang hands-on. Talagang hands-on sa pinaka-renovation. Kasi kung magkaroon man ng problema, madali lang niyang masolusyonan, 'di ba? Kasi siya naman yung gumawa niyan. Pero syempre, hindi naman niya yan magagawa kung hindi rin dahil sa mga kasama namin sa hanap buhay na tinuturing na rin po na yung mga kaibigan tsaka kapatid. Actually, meron kaming ibang tao na hindi nga pumapasok kasi nga may mga personal reason, pero hinahayaan lang namin. So, kami-kami lang. Then, ewan ko lang kay Ray kung mag-a-add po siya ng tao pa. So, ayan po, lalagyan lang po namin siya ng pinaka, parang partition. Ayan. So, bali, uulitin ko lang po dun sa mga bago pa lang sa aming YouTube channel or mapapadpad dito sa aming YouTube channel. Disclaimer lang po kasi yung mga sinasabi ko po dito or ine-explain is based lang po yun sa mga na-experience namin, mga karanasan namin, mga nakikita namin kung paano gumawa yung aming mga tao, sila Ray. So, hindi naman po, kung may mga kapanood po sa amin na mas magaling, may mga trabahador, hindi po kami nagbubuhat ng sariling bangko. So, yung pagbablog ko po is based lang po yun sa aming mga nai-encounter araw-araw sa aming mga renovation. So, sana wag naman po magtaas yung kilay yung iba. Syempre, hindi mo naman intention na may masagasaan. Syempre, pag vlog po kasi, is wala po akong script dito. Sasabihin ko lang po yung gusto kong sabihin na kung ano po yung nasa content ko. Ayun. So, disclaimer lang po. If ma-open po kayo dun sa mga sinasabi ko, pasensya na, humingi na ako ng pasensya. Pero yun nga po, ang lagi ko po sinasabi, sa Ray House Makeover po is mayroon din po kami sariling pamamaraan, sariling diskarte, sariling gawa, basta ayun po. Lahat naman po tayong mga trabahador o manggagawa, kontraktor, may kanya-kanya naman po talaga tayong mga diskarte sa paggawa. So, ayun, respect na lang po. So, bali, ito, kung mapapansin nyo, halos ang bilis lang ni Ray gawin yung ating TV rack. So, siguro kasi, sabi naman kasi nila, as long as alam mo yung mga sukat, alam mo kung paano i-execute, madali mo lang din talaga siyang mabuo. So, yun din po yung nakakatuwa dito sa team namin kasi nga po, toka
toka kami ng gawa. So, si Ray po yung nag-cutting, pwedeng si Kuya Toto, si Ray yung mag-assemble, sila Kuya Joseph naman po yung magmamasilya, then magpipintura. Then si Ray naman po yung mag-i-install din po ng mga accessory. So, ganun lang po. Kaya kung ang gawa po namin is isa lang, kaya po namin matapos ng 1 buwan lang, mahigit. Pero since nagkakasabay-sabay po ang projects namin, talagang kinakausap po namin si clients na, ma'am, aabot po tayo ng 2 to 3 months, lalo na kung may mga cabinets, may mga built-in cabinets pa na additional. So, nag-extend po kami ng araw ng aming pinaka-renovation. Kasi syempre, itong mga cabinets na yan is magagawa mo lang yan pag nakatayo na yung extension, nakapaglagay na kayo ng partition. So, ayan. Ang galing lang, diba? Ang bilis lang. Tsaka isa rin po siguro sa kung bakit mabilis yung gawa is kumpleto rin po kasi kami ng gamit. Kumpleto po si Ray ng mga tools. Ayan. So, ayan o. Saktong-sakto lang, diba? Nakaka-excite. Hindi pa siya nakakabit pero parang na-excite na ako. So, bali yung gitna na part po is open lang po siya. Hello po, magandang hapon. Mulan na hapon, maulan na hapon. Mulan-ulan na. Yung cabinet po natin, okay na siya, built-in cabinet. Basa po ata to. Ayan. Ayan po siya. Oh, so close. So, ito po yung ilaw niya. Ayan. So, patayin lang natin kasi nagkukurap-kurap. Baka masira. Tapos, etong design po pala ng cabinet, si Ray po ang nag-design neto. Wala naman po sinan sa amin si client. Bali, si Ray po ang nag-design neto. Ang galing, di ba? Hindi daw siya contractor, designer pa. Tapos, ito po pala yung gagamitin namin dito. Ito po kasi is hangiran ng mga damit. So, ito po yung gagamitin namin dito. Stainless tube po siya. Tapos, dito po namin siya ilalagay. So, i-install po to ni Ray. Ayan, dito po siya. Diba? Kompleto na, konti na lang. So, dito po pala, parang hindi yata nila sinagad kasi tatama sa curtain rod. Ayan. Pero itong blinds, pwede po natin iurong ng konti. Pwede naman natin iurong, hindi naman pala siya tatamaan. So, ang ganda na, malinis na. Outlet na lang ang kulang. Okay na. Siguro i-retouch pa natin yung pinto konti. Ayan, diba? Yung ilaw na lang natin dito sa may... Ayan, oh. Dito na lang po yung kulang. Kompleto na halos. Ayan, oh. Diba napinturahan na rin po siya. So, ito po is kailangan talaga natin itong lagyan ng silicone. Ayan, nandito yung ulan, no? So, may mga ispat-ispat kasi nga po, hinabol po ng masilya yan. Diba? So, mga onting araw na lang po ang nalalabi. Malapit na siyang matapos. Yung taas, tapos na halos. Ayan, diba? Ganda, nakakaingit. Sana all talaga. Char. So, buti na lang po, nalagyan na ni Ray kagahapon ng Sista waterproofing. Ayan po siya. Tingnan nyo po, kaya ang lakas pala ng tagas dun sa likod ni ma'am. Kasi tingnan nyo, yung downspout po sa kabila is hindi na po nasalo. Kaya po ang bagsak ng tubig is dun po sa lupa. Buti na lang na ayos na rin po namin yung side na yon. Ngayon po nandito kami, pwede po namin ma-observe kung may tagas o wala na.
So, ayan po. Nakasista waterproofing na po tayo dyan. Ayan. Maganda po yung sista waterproofing kasi nga po siya, rubberized po siya. Rubberized. Ayan. So, ganito po talaga yung weather dito sa Tansa. Sa isang araw, mainit. Sa isang araw, uulan. So, yung waterproofing po namin sa ibang mga nagpapa-waterproofing, hindi po namin malagyan. Gawa ng, ayun nga po, may paulan-ulan. So, observe po natin kung magkakaroon ng leaks. Ito, ayusin pa to ni Rayo. Umangat. Siguro, sunod naman na aayusin ni Kuya Joseph itong ating hagdan, itong ating grills, lilinisan, tapos i-retouch. Ang ganda na. So, sasabihin po natin kung magkano inabot ng mga materialis dito. Para po, meron din kayong idea. Ayan, ongoing. So, bali yung kitchen cabinet po natin is nilalagyan na rin ni Kuya Joseph ng flat primer. Ayan. Then, tsaka po lalagyan ng wall putty. So, ito po yung ating shelves. Meron din po yan ilaw. Ayan po. So, nakaka-excite. Nakapwesto na po yung TV rack doon sa may wall. O, diba? Konti-konti na po siyang nabubuo. Abangan nyo po sa mga susunod na araw. Once na okay na po yung ating pintura, i-install na rin po natin yung mga takip. Ayan, no? Wow, nakaka-excite talaga. Abangan nyo po sa mga susunod na araw. I-install na po yan ni Ray. Tapos lalagyan na rin po siya ng pintura. So, dito nga po sa labas, dito yung aming cutting. Kaso, nagkakaroon ng corruption yung power supply po ng Meralco. Kasi nga po sa tatlo po silang naghahati-hati doon po sa supply. So, hindi po kinakaya ng table. So, kaya minsan may delay. So, okay pa rin kasi kesa naman po lagari. Ang tagal po matapos nun. So, ayun nga po, mas madali po rin talagang gumawa pag kumpleto ka rin talaga ng gamit. So, ito po, hindi na po namin to charge kay client. So, syempre, bilang contractor, kailangan din po talaga namin mag-provide ng sariling gamit. So, ayan po. Kaya doon po sa mga client po namin, ang swerte nyo po talaga kasi kung sa iba po yan, hindi pa po kasama yung para sa mga tools. Baka po i-charge kayo, 'di ba? So dito naman po sa labas, lagyan na rin po namin ng tiles, yung plant box ni Ma'am. Ayan. So yung retaso na lang po to na tiles, yung natira po namin. So ang ganda, bumagay din.